Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Ako si Michelle, 27 years old. Gusto ko lang i-share ang aking di malilimutang karanasan noong kami ay nangungupahan pa ng aking asawa. After ng kasal namin ni Mister, ay napagdesisyonan naming mangupahan muna habang nag-iipon ng pera para makapagpatayo ng sariling bahay. Noong una ay balak ko sanang mag-abroad para mapabilis ang pag-iipon namin. Pero hindi ako pinayagan ng aking mister dahil baka makahanap raw ako ng iba. Lalo't may itsura raw ako, maputi at makinis ang balat. Dahil doon, wala na akong nagawa kundi sumang-ayon na lang sa gusto ng aking asawa. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ay unti-unti kong nakita ang nakatagong ugali ng aking mister na si Flacido, na nagbunga ng aking minsang pagtataksil. Maaga pa lang ay gising na ako at naghahanda ng breakfast para sa asawa kong si Flacido. Bilin na bilin kasi ng mama niya nung kinasal kami na dapat pag umaga, handa na ang agahan niya. Yun kasi ang nakasanayan niya sa 37 years na paninirahan sa poder ng magulang niya. Maaga kasi siyang pumapasok dahil ma-traffic ang commute at malayo pa ang opisinang papasukan niya. Pagising ko pa lang ng 4 a.m. ay inaayos ko na ang small size na polo at pants niya. Kailangang siguraduhin kong pants nga niya ang nailabas ko, imbis na sa akin, dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan ay kasya rin sa kanya ang pants ko. Ready na ang kape, bacon with eggs, at sinangag na paborito niya. Pagbaba ni Flacido ay imbis na enjoyin ang hinanda kong agahan, ay uminom lang siya ng kaunting kape at kumagat sa bacon. Alis na ako, Han. Malilate na ako eh. Hindi mo kasi ako ginising eh. Ang sabi sa akin ng mister ko. Sorry dear. Plinansya ko pa kasi dito sa baba yung uniform mo kasi ayaw na ayaw mong naiistorbo yung tulog mo bago mag 6 a.m. diba? Ang paumanhin ko. Napabuntong hininga na lang ako pag-alis ni Flacido. Ito ang isang naging problema ko sa aking asawa. Ang pagiging manhid at makasarili. Hindi niya makita ang pagod at effort para sa kanya bilang asawa. Palibasa ay mamasboy ito magmula noon at kulang na lang ay punasan pa ng nanay niya ang pawis niya sa likuran. Pagkaalis ng mister ko ay maglilinis na sana ako ng bahay. Nang biglang dumating ang chinito at pogi naming landlord na si Hector Chua. Dala-dala niya sa magkabilang balikat niya ang dalawang malalaking bilugang galon ng tubig. Michelle, nandito na nga palang rasyon ko sa'yo. Pasensya ka na hindi ako nakadalaw ng 3 araw. Baka natuyuan ka na ha? Pabirong sabi ni Sir Hector. Ako sir, salamat at dumating ka. Baka naman pwede mo akong sabayang mag-almusal. Hindi kasi ako sinabay ng asawa ko dahil nagmamadali sa trabaho eh. Sabi ko. Hindi naman nakalampas sa akin ang pilong tingin ni Sir Hector mula ulo hanggang paa. Pansin kong tila napakagatlabi pa siya habang pinagmamasdan ang mapuputi kong legs mula sa maiksing shorts na suot ko. Hindi maikakaila ang matagal na pagtanaw niya sa katawan ko. Nakakahiya kay Sir Hector ang ayos ko kasi hindi man lang ako nagsuot ng panloob at lalong aninag ang kabuuan ko mula sa manipis na white sando ko. Si Mr. Hector ang napakagwapo naming landlord. 2 years na kami na nangungupahan sa apartment niya at so far, wala kaming naging problema. Isa siyang byudo. Hindi ko sigurado, pero ang tansya ko ay nasa mid-40s to early 50s na siya. Batak sa trabaho, kung saan patunay ang maskulado niyang katawan na bakat sa suot niya.
Balita ko ay nag-iisa na lang siya sa buhay. Dahil lahat ng anak niya ay mga professionals na at may sarili-sarili ng buhay sa iba't ibang bansa. Sinabayan ako ni Sir para kumain. Ang sarap mo talaga, Michelle. Ang sarap mo talagang magluto. Kaya ikaw yung unang nirarasyonan ko eh. Baka sakaling matikman ko din yan. Ang luto mo pala. Ang nakakatawang pabiro niya. Ikaw talaga, sir. Napakapalabiro mo. Damihan mo yung kain, ha? Ang sabi ko habang pansin ang pamumula ko dahil sa sinabi niya. Habang sabay kaming kumakain, ay hindi ko maiwasang mapatingin kay Sir Hector. Napakagwapo niya at napakakisig. Laking pagkakaiba sa asawa kong payat at mas matangkad pa ako. Hindi ko mahulaan ang height ni Sir pero sigurado ko lampas 6 feet tall siya. Nakakamangha din ang kutis niyang makinis pero halatang batak sa araw at trabaho. Hindi tulad ng asawa kong maputi at halata mong hindi sanay maarawan. Lalong hindi kayang bumuhat ng mabibigat. In fact, pag namimili kami ng grocery, madalas ako pa ang nagbubuhat ng malalaking bags at siya sa maliliit. Pagkatapos namin kumain, dinala ni Sir Hector ang mga pinagkainan namin sa lababo, like a true gentleman. Nagpresenta pa nga siya na siya lang maghuhugas, pero sinabi kong ako na at maupo muna siya habang ginagawan ko siya ng kape. Habang nagtitimpla, ay ramdam na ramdam ko na nakatingin siya sa aking likuran. Payuko kong kinuha ang takore para mag-init ng tubig. Pagtayo ko, ay pasunggab na yumakap si Sir Hector mula sa likod ko. Napapikit at napatingala na lang ako nang sunggaban niya ng halik ang leeg ko pababa sa collarbone ko. At biglang nawala ako sa sarili nang pumailalim siya ng haplo sa manipis kong shorts para abutin ang dapat ay para lang sa asawa ko. Pero pinigilan ko siya. Tinanggal ko yung braso niya sa pagkakayakap sa akin at tumingin sa mga mata niya. Wala nang pag-uusap ang naganap. At dumiretso na ako sa kwarto namin habang sinusundan niya ako. Pagpasok ay kinalas niya ang white fitted polo shirt at pantalon na suot niya. At para akong dapat balani, nang masilayan at malaman na doble ang kaya niyang ibigay sa aking aliw kumpara sa mister ko. Hindi ko malang napansin na nasa harap ko na siya at nakataas na ang mga kamay ko dahil inaalis na niya ang santo at shorts ko. Pagkatapos noon, binuhat niya ako at marahas na inihagis ako sa kama naming mag-asawa. Dahil dito, ay natabig ang nightstand namin at natumba ang wedding picture namin ng asawa ko. Hindi ako makapaniwala na kahit 5'3" ang height ko ay kinaya akong buhati ni Sir Hector. Matindi ang naging palitan ng aming mga labi at halos maubusan kami pareho ng hininga sa gigil. At lalo akong nabaliw nang haplusin ni Sir ang aking katawan. Nakapikit ako at dinadama ng gusto ang mga nagaganap nang bigla siyang huminto. Umupo siya sa gilid ng kama at inutusan akong lumuhod sa harapan niya. At nakuha ko agad ang gusto niyang mangyari. Agad akong bumangon at itinali ang buhok ko. Nakapako lang ang mga tingin sa akin ni Sir Hector habang tinatali ko ang buhok ko nang bigla siyang magsalita. Michelle, nalagyan yata kita ng kiss mark dahil sa sobrang panggigigil ko kanina. Pasensya ka na ah. Paghingi niya ng paumanhin. Okay lang yun, sir. Maragahan mo lang hanggat gusto mo. Wala namang magagawa si Flacido eh, kahit makita pa niya yan. Natatawa akong sabi. Walang pag-aaksaya ng panahon. At tuluyang ginawa ko ang gusto niya. Hindi ko pinuputol ang eye contact namin ni Hector. Kitang-kita sa mukha niya ang lubos na aliw habang hinahaplos ang buhok ko. Mahigit 10 minuto nang bigla niya akong binuhat at inihiga. Nagulat ako sa tindi ng stamina niya. Laking kaibahan kumpara sa asawa ko na diretso tulog pagkatapos, kahit bitin pa ako.
Ilang sandali pa ay binukas ni Hector ang mga hita ko, na agad kong iniyakap naman sa kanyang bewang. Nagkangitian kami sa isa't isa. Sa puntong yun, ay tuluyan ko nang isinuko ang aking sarili sa kanya. Alam kong nagtataksil ako sa mahal kong asawa, pero ang hirap tanggihan ni Hector. Napasabunot ako kay Sir at napahiyaw nang unti-unti kong matamasa ang pag-iisa naming dalawa. Pumako ang mga kuko ko sa likod ni Sir at walang-wala na ako sa sarili. Alam kong napakaingay ko at malamang ay rinig ako ng kapitbahay. Pero sa ngayon, ay wala akong pake. Napatingin ako sa sahig kung saan nahulog ang wedding photo namin. Tinignan ko ang mga mata ng aking asawa. At sa isang iglap, ay tila nagkatinginan kami. Ngumiti na lang ako na parang pilya at pumikit. Walang humpay na nagpakasawa sa akin si Hector na parang isang halimaw. Halos magdilim ang paningin ko at tila nasiraan na ako ng bait na nagkikikisay sa piling ng aming landlord. Nang matapos kami, ay parehas kaming nahiga muna para magpahinga. Wala kaming imikan at tila ngayon lang nag-sink in sa amin ang lahat ng mga naganap. Ako ang naunang bumangon at hindi na ako nag-abalang magsuot. Dumiretso ako sa kusina para kumuha ng tubig. Pagbalik ko, inabutan ko siya ay nakaupo sa gilid ng higaan at nagsiselfone. Kumandong ako sa kanya at iniabot ang tubig para inumin niya. Pagkatapos nun, ay malambing ko siyang sinuyo sa labi at nagpalitan kaming muli. Para kaming tunay na mag-asawa. Nagsimula ulit kaming mag-init, kaya bumalik kami sa higaan at muling nagtampisaw sa kasalanan. Hindi ko na alam kung nakailang beses kami ng araw na yun. At wala akong idea kung safe pa ako o hindi. Dahil matagal na naming sinusubukan ni Flacido na magkaanak, kaya wala akong kahit na anong proteksyon. Pero hindi kami binibiyayaan. Dapat mag-alala ako na baka magbunga ang pagtataksil ko pero hindi na muna ngayon, dala ng matinding pagod. Hindi ko na malayan na nakaidlip ako at pagising ko ay wala na si Sir Hector. Dapat puno ng pagsisisi ang nararamdaman ko dahil may ibang pumatong at umangkin sa katawan ko. Dapat nandidiri ako sa sarili ko dahil may ibang lalaking tumikim sa akin. Dapat naaawa ako sa asawa ko dahil habang nagpapakapagod siya para punan ang pangangailangan ko, ay ibang lalaki naman ang pumupuna sa pangangailangan ko. Ibang barako ang nagpapakasasa sa ganda kong mula sa mga pampaganda at lotion na binili ng asawa ko. Pero hindi ganun. Wala akong ibang nararamdaman kundi ligaya at inggit sa nasirang asawa ni Hector na maswerteng dinanas ang kakaibang alapaap hanggang sa uling sandali ng buhay niya. Ngayon ay ako naman ang aangkinin ni Hector. At kahit kailan niya hangarin, ay ibibigay ko agad ang sarili ko sa kanya. Nung gabing din yun ay nagsalo kami ni Flacido sa kama. Kunwari ay enjoy ako pero sa totoo lang, ay kahit anong wild ng imahinasyon ko ay hindi ko maikumpara ang asawa ko kay Hector. Inutil siya sa katotohanan na ilang oras lang ang nakaraan ay may ibang lalaking umangkin sa asawa niya. Dito din mismo sa kamang to. Wala pang 5 minuto, sumuko na si Flacido, katulad ng laging nangyayari. Wala nang saysay, kahit anong gawin ko, ay hindi talaga tumatagal ang asawa ko. Ano ba yan? Napaka-inutil mo talaga. Napaka-wala mong silbi. Ang mga sinasabi ko sa isip ko. Tumigil na ako at humalik siya sa pisngi ko at natulog nang nakatalikod sa akin. Ako naman ay dumiretso sa banyo para maligo at tumugon sa pangangailangan ko dahil sa matinding pagkabitin. Ngunit kahit anong gawin ko ay hindi ako masatisfy. Natulog akong asar na asara. Makalipas ang ilang araw, tila walang nangyari at balik ang buhay namin sa dati.
Wala pa rin kamali-mali ang asawa ko sa kalokohang ginawa namin ng aming landlord. Ilang beses ko namang nakakasalubong si Hector pag namamalengke ako o kaya ay bumibili sa sari-sari store. Nagpapalitan lang kami ng ngiti at nagkakamustahan. Halata ko pa rin ang malalagkit na tingin niya sa akin. Hindi na naulit ang tagpo namin sa ngayon. Una, nagsisisi ako sa kasalanang nagawa ko. Ngunit ang tumagal, ay hindi ko na maikaila sa sarili kong hinahanap-hanap ng katawan ko ang isang tunay na lalaki na gaya ni Hector. Hanggang dito na lang po ang ating istorya.